Diameter tape. At diameter tape. So ang gagawin ko muna, i-demo muna natin, ano? And then after ng demonstration, saka mag-take turns yung mga group. So yung practice namin, normally kung nylon cord, no? At hindi gasinong sukal, so tinatali namin dito yung nylon cord para tapos itatali dun sa kabilang end, no? Para naka-suspend, no? So, game. Pagalingan. O, sige. Halimbawa lang, kasi sukatin dito tong sukat ano. Pag ganito pa lang, halimbawa, magsasurvey tayo ng one time, big time. So, una, pwede kayo gumamit ng diameter tape. Pero pag sanay ka na, tantiameter. Para sa diving, ganun din, ganyan-ganyan lang. Pag ganito kalaki, sa tantiameter nyo, anong BBH niya? Pero wag hindi, kailangan sukatin natin. Huwag natin tatanggahin na kaya natin in-invento eh. Kasi Scientist nga ako. di ba mag-ano tayo, ang parang advice sa inyo, i-remeasure yung mga plots na i-baseline nyo. So pagka tinantyan nyo, parang, di ba? Kailangan permanent pa ang gagawin nyo. Sorry. So yun, so sino magbo-volunteer? So sabi natin 1.3 meters from the ground. 1.3. Oh, hanggang saan? Normally, depende sa magsusukat eh, no? Press height. Sukat ko na yung 1.3. Yan, ito, 1.2. Picture. Kaya hindi pwedeng dip-dip na yan eh. Amerikano. Oo nga. Sige ko eh. Press height actually ng Amerikano yun. Pero yan ay kuhan, sinabi natin na relative term, no? So ang absolute ano talaga nun, measurement ay 1.3 meters from the ground. Yan yung after 10, 11. Balik ka. Diameter tape. Ito. So, sabi natin mga 1.3. Kalampas ng 20 yan. Ayan, ano? So, parang just like ano, mga sastre, no? So, pagka nagme-measure ng bewang. Pero yung circumference, ano? Pero ito, naka-convert na sa diameter, ano? So, ayan. So, itatapat nyo lang yung zero, kung saan yung zero. Tapos yung nearest na, ano, ito, this one, 20, no? So, 20, 21, 22, 23, 0.5, no? So, cm. Tapos i-ID nyo yung species. Hindi niyo round down, sir. Hindi na. Yung saktong ano. Pwede, depende, pero mas maganda mga ganun, mga points. Ba 20.1, 0.2, pero wag na yung 20.23. Masyadong ano na yun. So, 1 decimal usually yung ginagamit. So yun, ano? So, pagkatapos nun, sabi natin kung may mga magkabila, no? Magkabila siyang gagawin. 2.5 meters. Normally magdadala na lang kayo ng reference na stick, no, mga 2.5 meters. 2 meters, estimate yung half meter. So yung lahat ng papasok. And then ano next? Liter, no? So, hiram tayo ng, dala mo yung ano. Yung liter, sabi natin gagawin sa 3 points na, ihahatiin natin yung 5/40. So sa southern portion, sa middle, saka sa northern portion. Sorry? Pares po sila. So yung liter yung 0.5. Yung liter. Hindi, demo muna. Kukunin lang yung gamit.
So nearest yung ano, yung 0.5 by 0.5 nearest the center line, ano? 0.5 by 0.5. So based dun sa design, actually dalawang liter na pair, no? Pero meron pang isang component, yung herbaceous vegetation. So basta consistent lang. So pwedeng ang gawin yung right side of the transect line, yun yung sa liter fall. As yung left side, yun yung sa herbaceous vegetation. Separate yung size nila, 0.5 by 0.5. Yung interval kasi 40 tapos 0.5 6.66666667. Yung nakita natin kapon, ibig sabihin flat dito sa liter magkabila. oo Pero ilan yung interval sa? interval oo per plot Pero pwede mo ba eh? Ano yung 5 by 20 ba yun? 5 by 20 magkadikit. 5 by 40 5 by 40. Pwede magkadikit lang. Basta nandun sa loob. Kasi nung kinumpit ko yung sa mangrove, 6.6667. Yung pagitan ng mga plots. yung Pag dito nakikita mo yung sa... Pero 1.5 by 1.5 yun ano? Sa loob ng 40 by 5 ano? Papay. yung distance niya dito sa center line 5 by 5 Na magkabila. Nearest lang eh. Nearest Walang nakalagay na. Pero sa unang mangrove, pag kinumpit mo yun, Okay. sa base yun. Usually ang ginagamit namin ay so di-divide natin yung yung plot into 3 no. Sabi natin ay para to may tatlo tayong points So dito anywhere there sa gitna, sa dulo. So 0.5 by 0.5 So usually merong wooden stick. Tapos ay ini-square para ma-demarcate mo yung 0.5 by 0.5. So for purposes ng demonstration. So nag-decide tayo for instance dito sa side na to yung liter fall dito yung herbaceous vegetation. Okay. So 0.5 by 0.5 nearest the center. So dito 0.5 tapos may 0.5 ulit. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Okay, okay lang yan. Hindi naman kailangan super accurate. Yan. Okay, so pati dito, assume nyo na. So kung kolektahin niyang liter fall, lahat. That's possible. So yung nasa ibabaw lang. Large yung parang ang classification na to katulad doon sa sa mangrove. Yung large saka to medium na and small, hindi yung fine. Yung fine nasa ilalim na nung nung subsurface na Ayan. Group 1, tulog na po. Hindi, sige lang, demo pa naman Pero mas maganda nga rin para tapos, sige lang. So kukolektahin lahat Paano po yung kalahati nasa labas? Okay lang yan. May pagka-ano din. It will not, May pagka-OC. Kumbaga, it will not change the conclusion pagka kahit isama mo yun. Tapos, meron tayo nito. Usually kasi ang ginagamit dahil absent ito, yung maliliit yung kiluhan ng mga mani at saka nung butong pakuwanan ang hirap din, nakatuwad kang gano'n. So ito, pagka may ganito, hinuhook lang yan dyan. Para to get the total fresh weight. So ilang grams to? Palitan natin. Ano ba? Masyadong Basta ng pangpaling mo. Tatlo lang pa. Ayan, lumampas ng 100 grams. So ilan yan? 150, 150 grams. So yun ang total weight, total fresh weight na Including na itong bagsak.
Ano naman. Usually minus of course. Kasi net dapat yung Pero kumaga negligible naman yung ano na yun. Tapos kukuha ng 100 grams no para sa pag-oven dry. Ayun, babawasan 50 grams. So kunyari ganyan. Kunyari 100 grams na to. Per plat sir yan. Yes, per plat. So therefore sa isang plat meron kang tatlong samples nito. Ano? Yan, so 100 grams. Ano? Okay, so yun. So ito ilalagay sa labeled ziplock. No. So kailangan may ziplock kayo, may pentel pen para i-label yung plastic bag. Mas maganda nga rin kung ano yung brown bag para diretso na sa oven. Yung parang sa pandesal, sir? Ayun. So basta ang importante doon, labeled na container. Ano, yun ang idea. Pero usually kasi pagka ganung brown bag, siyempre katulad niya tag-ulan. Mababasa mabukupunit. Yun ang downside doon. So siguro may brown bag, pag tag-ulan ng something, may brown bag tapos ilalagay sa plastic para huhugutin mo na lang. Pwedeng diretso sa oven. So yun, so ganon, ilalagay. Tapos i-label. Kunyari, makuha na natin lahat. Sige, tapos i-label. Ayun na, maki-label mo. Kayo na ang gagawa nung diskarte ko paano anong coding niyo sa labeling. Ano. Bawa, ito, Cavite, State Use, so CF, Kabsu, Plat 1, Subplat 1. P1 SP P1-1, pwedeng ganun. To indicate na galing yung sa subplot number 1. Ano? Okay, so liter. So okay na. Next ay herbaceous, ano? Dito na lang sa tapat. Dito sa ano. So ganun din. Malapit ka. Yung herbaceous. Kunin na lang. 0.5 by 0.5 din. Normally ano naman pagka nagkataon lang na medyo clear. Sige. So ganun ulit, magme-measure ng 0.5. Ilan nga po sir na subplots po per liter? Tatlo. Doon na po yun sa first, sa middle, saka sa... Yes. Tapos ganun din sa herbaceous, tatlo din. Ano? Tatlong subplots. Sa loob sir ng 4, Yes, sa loob ng 5 by 4. May tatlo tayo plots. Subplots. Subplots. Para makakakuha tayo ng average. No? So, therefore, kung may average, makakuha tayo ng mga standard deviation, standard error, average, ayun. So yun, no? Tapos dito, 0.5. So, sige, tama na. Sige, bago ko umalis sa vegetation, sa trees na. May question ba doon sa mga trees between 5 to 30 cm? Yung tanong niya po sir kung lahat daw po talaga. Total Yes, within the plot. Magkabila, no? On your, di ba sabi natin, nag-establish muna ng 40 meters. And then 2.5 meters on both sides. Isa-sample yung, may measure yung mga trees, standing trees, 5 cm to 30 cm in diameter. Dapat isama din. Question? Pag lumampas sa 30, meron nakita, lalampas na naman ang ano. Oo, magdadagdag ng plant. Sabi natin ay gagawin 40 by... So sample, ano lang isa-sample doon sa additional na plot? 30. 30 lang. Punong-puno yung dito sir. 30. More than 30. More than 30. Pero sa ngayon ay... na po yung dun sa additional, wala na pong 5 by 40 lang. Wala na pong liter, trees lang po. Oh yes, trees lang. Kasi ang liter dito lang sa 5 by 40. Tsaka yung herbaceous. Tsaka yung soil. Okay, so yung understory, yun na yung herbaceous na. So sabi natin,
sabi natin, tawag nito, kaya ang limit ay 5 cm kasi yung mga existing allometric models, mga biomass models, ay walang available na less than 5. Kaya yun. Kaya no, ang method, kung walang biomass model, hina-harvest. No? Pero, yun nga, of course, kung less than 5, pero puno, ano na siya, Destructive. sayang naman. So, kaya ginawang herbaceous na lang yung hina-harvest. So, parang ano siya, siguro, ang assumption doon, parang ano siya, Wala pa siya. hindi siya ganong kadami. Hindi siya ganong kasignificant. Parang winay yung portion ng ano, magdi-destructive ka, sayang yung mga maliliit na yun.